Hello everyone! Welcome again sa aking vlog. For today's vlog guys, ito na yung ating day 4 ng ating exercise. Aba naman, naka day 4 na ang ating nyo. Kaya pa ba? Syempre kayang-kaya. Tara, simulan na natin! Gaya sa mga previous vlog ko guys, iba-iba na namang klase itong mga ginagawa natin. Disclaimer lang guys, hindi talaga ako magaling sa pag-exercise. Yung mga ginagawa ko dyan, yan lang yung mga alam ko na nakakatulong din or feeling ko pumapayat ako sa mga yan. Hindi ko lang sure guys ha, kayo na lang humusga. Bali same pa rin sa mga dating vlog natin guys, yung ginagawa ko is 3 set siya, then 10 reps per exercise. Medyo pinabilisan ko lang yung video guys kasi mini vlog lang tong atin. So alam na, habang nag-exercise yung atin nyo dyan, meron na namang ichichismis sa inyo. Ano ba yan? Share ko lang guys, alam nyo ba dati, hindi talaga ako mataba. Hindi ako tabain talagang tao. Tapos hindi rin ako maitim. Super puti ko talaga dati guys. As in, yung pisngi ko kapag namumula siya kapag naiinitan. Pero hindi ko alam kung bakit ganyan na ang itsura ng atin nyo. Nangitim ng sobra at tumaba ng sobra. Pero okay lang guys, at least na-enjoy ko naman yung buhay ko ngayon kahit maitim. Isa sa mga reason guys kung bakit ako nanginip ng sobra is yung nagsimula yan dati nung nagne-negosyo kami. Lagi ako naiinitan nun kasi sumasama ako lagi sa pag-deliver ng mga produkto namin. Tapos ang gamit lang namin guys sa pan-deliver is motor nung time na yon. Kaya ayan, ang itsura ng atin ninyo nangitim ng sobra. Hindi pa yun guys, may mga sumunod pa. Nung tumigil ako magnegosyo guys is napadpad ako dito sa lugar ng aking partner. Pumunta ako dito para magbakasyon noon. Then hanggang sa huli na willy ang atin ninyo hindi na umuwi. Napag-isipan ko nating magbakasyon dito noon guys dahil sobrang toxic talaga nung buhay ko dati. Sobrang nakakapagod at sobrang stressful at nagdaming problema na dumating sa akin. Isa na doon yung naging dagok sa relasyon namin ng partner ko. Nung dumating ako dito sa lugar nila guys ay wala nang tigil yung pag-alis namin. Umakyat kami ng umakyat ng bundok at naligo sa dagat at ilog. Kung bakit kapag nangitim pa naman ako guys tsaka tumaba ang hirap-hirap ng bawiin ulit nung pagkapayat ko at pagkaputi-puti ko. Pero sa likod ng kutis at katawan ko na yan guys is nag-enjoy naman ako sa buhay ko dito. Dito ko naranasan na mag-enjoy lang sa buhay habang bata pa. Alam nyo ba guys, yan din yung sabi ng ate ko nung nagpaalam ako sa kanya magbakasyon dito. Pinayagan niya ako nung time na yun kasi sabi niya bata ka pa, marami ka pang may enjoy sa buhay mo. I-enjoy mo lang yan habang malakas ka pa. Lagi niya sinasabi sa akin yun guys kasi dati daw nung bata daw siya is hindi niya na-enjoy yung pagiging bata niya dahil bigla na lang ako dumating sa buhay niya. Bali yung ate ko kasi guys talaga ang nagpalaki sa akin since then kasi yung mama ko dati lagi nasa trabaho, lagi siyang wala din pati yung papa ko na laging nasa work. Nung medyo lumaki-laki na ako guys is medyo naging matigas talaga yung ulo ko. Hindi lang talaga medyo pala, talagang matigas na matigas talaga yung ulo ko lalo na sa ate ko. Pero kahit ganun guys hindi nagkulang yung kapatid ko na i-correct ako kapag nagkakamali ako at suportahan ako kung ano man yung mga gusto ko sa buhay. Minsan guys naiisip ko sana naging bata na ako forever, hindi na ako lumaki para lagi ko lang siyang kasama, ganun. Dadalawa lang kasi kami guys na babae sa aming magkakapatid kaya bali siya talaga yung pinaka nakadikitan kong kapatid sa lahat. Alam nyo ba guys, kapag nag-away kami niyan is taon or months kami hindi nag-uusap niyan. Kasi nga sobrang tigas ng ulo ng ate ninyo. Ano ba yan? Mag-voice ko over kapag ganito ang emosyon mo, biglang tumataas na lang yung emosyon ng ate nyo na naman. Kung tatanungin nyo guys kung nasaan na ba yung ate ko na yun, nandun na siya sa malayong lugar. Nandun siya sa UK, nagtatrabaho siya doon at medyo malayo-layo dito sa Pilipinas kaya ang hirap niyang puntahan. Bago ka pa makapunta doon guys, ang daming requirements na kailangan mong ayusin. Sabi ko nga sa kanya guys, soon makakapunta din ako dyan, magtiwala lang tayo sa taas. Hindi man ngayong taon, malay mo sa susunod na taon, nandyan na ako sa tabi mo. So grabe ng pagpupuri ko sa'yo ate, baka naman maka 20 pesos dyan, charot. So back to workout na tayo guys. So ayan, ginagawa ko na naman yung exercise ng ating puwet. Hindi ko ba alam kung effective siya or hindi kasi hindi ko naman nakikita talaga kung may epekto siya. Or siguro ganyan talaga guys kasi ilang araw pa lang ako straight nag-exercise. Baka malay nyo, next day makita ninyo improvement na yung puwet ng ate ninyo. Yan lang naman talaga yung tinatarget ko guys, yung aking binti, puwet, then yung braso ko medyo lumiit-liit sana, then yung chan ko is lumiit talaga ng gusto. Ang hirap talaga magpapayat guys, lalo na kapag nasa sitwasyon ka na meron kang PCOS. Ang hirap mo kontrolin yung cravings mo. Yan ginagawa ko ngayon guys, sinasabayan ko siya ng fasting yung exercise ko para naman umepekto sa akin. Kasi sa halip na pumayat ako, bigla na lang ako lumobo ng lumobo. Nga pala guys, kapag nag-exercise kayo dyan is talagang kailangan nyo
ng proper diet, kumain kayo ng mga bagay na nakakapagpalakas sa mga muscles ninyo para kapag nagbubuhat kayo is hindi kayo makulangan. Yung makulangan na sinasabi ko guys is yung magiging shorten yung magiging strength ninyo. Kumbaga magiging limited na lang yung pagbubuhat ninyo dahil nga hindi enough yung mga nutrients na nakukuha ninyo sa food ninyo. Importante din yung enough na tulog nyo guys para hindi bumagsak yung immune system ninyo. Alam ko guys, medyo mahirap ang pagsabayin ng pag-exercise at pagda-diet pero kayang-kaya natin yan. Laban lang. Minsan talaga guys, kailangan natin i-challenge din yung sarili natin para makuha natin yung mga goal natin sa buhay. Tama na ulit ang panenermon. So, salamat ulit kayo sa panonood ninyo. Sana huwag kayong magsawang sumuporta at manood lagi sa aking vlog. Thank you again for watching and don't forget to share and follow my Facebook page. Babu!